Hello, welcome po sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Book of Ruth. Good day po sa inyo. At kung kayo po ay ngayon lang naka-watch, ay ginagawa po natin ay inaaral po natin ang Book of Ruth verse by verse, applying the developed inductive method. At nawa ay if you have time to watch yung mga previous episodes, will be appreciated. Sige po, ang as you see sa ating pong title ng ating magiging topic ay ang chapter 1 ng Book of Ruth, verses 15 to 18. Dito makikita natin yung commitment ni Ruth ay express niya ano ba yung pagsama niya kay Naomi sa pagbabalik ni Naomi sa Bethlehem, Judah. Unlike si Orpha ay after nung ma, marinig nila na wala naman silang maasahan pa sa pagsama nila kay Naomi, na hindi na siya kumbaga lampas na yung kanyang edad sa kung pag-aasawa at hindi na siya magkakaanak. So, after nung marinig ni Orpha ay umalis na siya, bumalik na siya sa Moab. Meaning, in the back of her mind, those were concern and elemento sila sa pagsama niya kay Naomi. Since wala pala iyon, ay bumalik na siya sa Moab. Ngayon, tiningnan po natin yan na among us sa fellowship, sa church, there are those people who are with us, and yet, darating yung pagkakataon, yung mga, sabihin natin yung mga pagsubok, na since sila ay hindi talaga nagpuposes ng banal na espiritu, o sabihin natin hindi naman tunay yung kanilang supposed to be pagtanggap, ay bumabalik po sila. I mean, may hangganan yung kanilang pagsunod. You know, those are the people who live by sight. And yet, ang lesson po doon kay Orpha ay wala na po tayong maririnig kay Orpha after nitong incidenting ito. Hindi na natin siya maririnig from the succeeding verses ng chapter 1. Wala na rin po siya sa chapter 2, chapter 3, and chapter 4. Meaning, it is a picture ng mga Kristiyanong they can only follow the Lord for a certain stage. And yet, pag may mga pagpipilian na sa kanilang buhay na whether they will follow the Lord no matter what, or they will back out, kumaga, and pursue ano talaga yung gusto nila sa buhay na ito. Alam po natin, I know you will agree sa statement na iyon, and you can even leave us comment para maging interactive ang episode na ito. Do you know any person sa church? You don't need to mention the name, pero hindi po ba reality yon sa ating pagsunod? Kaya sa mga bagong mananampalataya ay do not assume na lahat ng mga tao sa church are really into the faith. Iba-iba po yung ang layunin, intention ng mga tao, kaya nandyan sila sa church. May mga taong bored, o kaya walang mahanap na magtsatsagang kaibigan sa kanila. Pero sa church, nakangiti yung tao sa kanya at pinagtsatsagaan yung ugali niyang uh, ano, kung ano man po yung ugali niyang hindi maganda, ay napagtsatsagan ng mga Kristiyano. Pero nandyan po sila all along. After all this time ay kasama natin sila. Pero later on, makikita mo,
magkakaroon sila ng opportunity, iiwan talaga yung fellowship. At doon natin makikita na yun talagang hinahanap nila sa buhay na ito. Ano po? Yun, mga picture ni Orpha na living by sight. Ngayon tingnan natin po yung 15 to 18 naman, kung ano naman ang nasa puso ni Ruth. Ano po? Like I said, sa previous episode before this one, na si Ruth ay a picture ng isang mananampalataya na ang kanyang pagsunod sa Panginoon ay without condition. Ang kanyang layunin ay yung makasama siya all the way sa pupuntahan nitong kung kanino man siya nag-commit. Actually, pagdating sa chapter 2, makikita natin po yung relevance, yung yung makatotohanan, yung kanyang pagsunod kay Naomi. Sige po, I don't wanna go ahead of our story. In the meantime, tingnan po natin yung 15 to 18 ng chapter na ito. Ganda ng panahon, may breeze at we usually take this po in the very early in the morning. Kaya makikita nyo sa background ay padating pa lang yung araw. Alright, sabi po sa 15, and she said, "Look, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. Return after your sister-in-law." But Ruth said, "Entreat me not to leave you, or to turn back from following after you. For wherever you go, I will go, and wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. The Lord do so to me, and more also, if anything but death parts you and me." Verse 18, when she saw that she was determined to go with her, she stopped speaking to her. Meaning, nakita na yung determinado si Ruth na sumama sa kanya. At narinig din niya kung ano yung nasa puso niya. Bakit siya sumusunod kay Ruth. O nga naman, kung tayo po si Naomi at sumusunod tong dalawang babae, we have to make sure kung ano po yung pwede nilang maging situation or condition in following us. Which si Naomi ay nakita natin yung pagiging transparent niya. Hindi po siya nag-hide ng mga elemento dito sa dalawang manugang niya para magamit niya in the meantime. Hindi po. Talagang inopen niya sa kanila. Ano yung maging possible na magiging kalagayan nila pag sila po ay nakasama, kung sila ay sasama sa Bethlehem at doon ay manirahan. So ngayon, lumabas yung desisyon ng dalawang babae na si Orpha and Ruth. Si Orpha nga bumalik na, si Ruth ngayon ay makita natin genuine or tunay yung kanyang pagsunod kay Naomi, since sa sinabi po niya ay wala para sa kanya. Ang pagsunod niya ay talagang gusto niyang sumama sa kay Naomi. Maganda pong ano ito, part ng story. Dahil nowadays, kung ano-ano na po yung mga doktrinang lumalabas in the name of the gospel. Kumbaga, nakakuble, ang front ay gospel, ang front ay ang Panginoong Jesus. Pero behind that, ang katotohanan ay they are introducing mga different things na sabihin na natin sa Tagalog na panliligaw sa mga tao para sila ay mag-join, para sila ay pumasok sa kanilang church, para sila ay patuloy na nag-a-attend sa church. Ano po yung mga panliligaw na pananalita? Well, alam natin po, may mga panliligaw na pananalitang
ikaw ay magiging prosperous, ikaw ay yayaman, ikaw ay maging successful, ikaw ay yung pang sa material na bagay ay para bang ah, eh, ah, ini-incorporate nila ang salita ng Panginoon na mangyayari itong lahat ng mga bagay na ito sa gusto nilang gawin. Kung tingnan po natin ang sinabi ni Naomi, opposite po. Ang pinaalam niya sa dalawa niyang manugang, ito yung possible ninyong magiging kalagayan. Para bang, saan kaya tayo makahanap ng church na ang kanilang pananalita ay something like yung pananalita ng ating Panginoong Jesus, yung pananalita ni Apostle Paul. Um, salamat sa pagdating mo o pagdala mo sa church na ito. Pero I have to warn you, kung ikaw ay magpapatuloy na mag-attend sa church na ito, meron kang matututunan mo na lahat ng ambisyon mo sa buhay, hindi yon ang magiging priority mo. Kundi matutuon ang pansin mo sa ating Panginoong Diyos, sa kanyang kaharian, at ang the next thing you know ay wala nang mas importante pa sa buhay mo, kundi yung ikaw ay mapalapit sa Kanya, maging pakinabang sa Kanya, at darating ang araw sa kabilang buhay, ikaw ay you will live with Him forever sa paradise. Ayun. Wala pong ganon, di po ba? Parang ngayon ay iba't ibang mga promises na kino-quote pa nga sa Bible, pero kung titingnan mo yung context, ay iba naman po yung setting dun sa panahon na yon na pinapangako sa maraming mga churchgoers. I believe kung kayo po ay matagal na sa Kristyanismo, you know exactly what I am talking about. Kaya ngayon ang mga tao, dahil false yung promise, false yung deliberation or pangako ng mangangaral, disillusion po sila ngayon. Kung ano nga ba talaga ang gospel. Sino nga ba talaga ang Panginoon? Bakit, Panginoon, ito ay nangyayari sa aking buhay? Since ako naman ay faithful na consistent naman nag-a-attend ng church. Since ako po ay willing to worship you, to serve you, bakit po nangyayari itong mga bagay na ito? Dahil yun po ay resulta ng pangangaral ng mga mangangaral o yung mga ministers, pastors, na hindi naman yun talaga kumbaga yung meron po silang na-compose sa kaisipan ng mga churchgoers na ito ang magiging buhay mo. Kaya ngayon, as they follow, hindi yon ang nagiging buhay nila. Kaya magkaiba yung narinig nilang pangako na gagawin ng Diyos sa kanila at iba naman yung nangyayari sa buhay nila. Ayan. Kaya dito po, tingnan natin yung commitment ni Ruth. Ito po ay picture ng when we commit ourselves sa Panginoon, this should be a very, very good, if not exact, should be an expression of our commitment. Ano naman po yung commitment? Bago po natin tingnan itong sinabi ni Ruth. Well, remember si Orpah and Ruth and Naomi, sila po ay na-introduce na nag-start yung kanilang what they call relationship nung si Mahlon and Chilion married itong si Orpah and Ruth. Di po ba? Doon pa lang nag-start yung relationship. Now, 10 years po sila sa Moab bago po ito nangyari. Kasi after 10 years, yun na nga, namatay itong si Mahlon and Chilion. So ang kasama na lang nila ay si Naomi. Now, sino po si Naomi ngayon sa story natin? Siya yung mother-in-law na for those years ay nakitaan po siya na kung anong klaseng pagkatao si Naomi. Alam po natin si Naomi, hindi naman siya nag-attend ng mga seminars o mga, kumbaga, yung revival o kaya yung mga ways how to win ang tao for Yahweh. Wala po. Kundi simply, ibinuhay niya yung buhay niya bilang isang Hebreo na may pananampalataya at takot sa Diyos. Yun ang nakita ni na
Orpha and Ruth. Kaya ito yon. Kung ano yung nakita niya kay Naomi, yun ang gusto niyang mapuntahan. Yun ang gusto niyang maging siya. Your people will be my people. Kung anong klaseng pagkatao si Naomi, ay yun ang gusto niyang maging siya. Ayan. So, ano po yung pwede nating pagkuhanan ng life lesson doon? Well, number one is, tayo pong mga Kristiyano, kung ano po yung nakikita ng mga tao sa atin, at times ay we don't even need to tell them a memorized verse natin sa Bible, pero kung anong klaseng pagkatao natin, consistently nakikita nila yung Christ likeness, eventually they will also desire to come and worship with us. Di po ba? Opposite ito ng puro gospel for salvation ang naririnig niya. Pero pagdating sa mga encounter, ay nagpa-fail naman. Kumbaga, instead na a little patient, ay nagbe-burst sa galit. O kaya kung something na maliit na bagay, ay nagano siya, nawawala siya dun sa kanyang timpe, ika nga. So yun po, ay mas maganda po yung we speak less of the gospel. Pero nakikita sa atin yung consistent Christ-like character sa ating buhay. Yun po ay napakagandang way na maging witness sa mga tao na nakapaligid sa atin. Madali pong i-impress ng mga tao how holy we are pagdating sa church setting. Kasi pagdating mo sa church, all you have to do is play a role na ikaw nga ay isang Kristiyano, ingatan mo yung mga kilos mo, ang pagdadamit mo, pati haircut mo nga ay pero pagdating mo naman sa mismong bahay mo, ay naku yun, aalisin mo na yung sombrero mo at makikita na yung tunay na pagkatao mo na wala naman, hindi naman pala totoo yung iyong pinakitang kabanalan ng mga kilos, pananalita. Praise the Lord and hallelujah sa loob ng church. Ayon. Pero si Naomi, ito na nga, kung ano yung nakita ni Ruth sa kanya, ay ito ngayon ang magiging bunga. Tingnan po natin, sabi niya. And part ng 16. Part ng 16. By the way, ang sabi po niya sa 15 ni Naomi, look, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. Return after your sister-in-law. Entreat me, sabi naman ni Ruth, entreat me not to leave you. Ang gusto ko pong sabihin dito sa 15 pala ay yung since si Orpah ay bumalik na sa Moab, si Naomi, sabi niya, yun, sabi niya, balik ka na. Since bumalik na si Orpah, go back with her. Now, ito po yung point na sa church po, di po ba? Alam natin, may kakilala tayo, may ka-fellowship tayo, and then makita natin yung kanyang buhay ay nag-a-attend pa nga sa church, pero makita mo yung pinupurso niya ay iba na. Kumbaga sa picture natin, pinupurso niya ay Moab na. Ang presence na lang niya ang nandito sa church, ay nandito siya sa mga home Bible study o fellow, nandyan siya eh. Pero makita mo ay iba yung kanyang pinupurso. Kung paano siya yayaman, kung paano siya, siyempre, meron siyang part na nakakapag-attend ng church, kahit nagsiserve pa sa church, pero if I will follow this person exactly as nakikita ko sa kanya, hindi yata ito ang Kristyanismo. Para bang lalo na marami pong mga Pilipino na tayo from Philippines, talagang religious po tayo. We want to have
some kind of religion connected sa ating buhay. Parang hindi po tayo mapakali kung hindi tayo nakapag-church sa isang linggo. Hindi po ba? Kahit bago pa po tayo naging born again or naging Kristiyano, tayo na po yon. Kaya makita mo, nandyan sa church, naglilingkod sa church, pero ang katotohanan ay mas payaman siya sa material na bagay more than sa payaman siya kung paano magagamit yung talento, yung skills, yung gifts niya from the Holy Spirit para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ayun, yun po yung mga type na Orpa eh. So, susundan ko ba yun? Will I go after material things tulad nitong taong ito? Pero iba po ang sinabi ni Ruth dito. Ang sabi ni Ruth ay, entreat me not to leave you or to turn back from following after you. For wherever you go, I will go. And wherever you lodge, I will lodge. Hindi po ako, kumbaga, aatras or magbaback out from here. Ang commitment ko, ang devotion ko sa inyo will continue. Now, let me, speaking of commitment po, kanina I mentioned po yung background ng mga babae. They met years ago. Nakitaan nagsimula yung relationship nila ay nung maasawa ni Orpah and Ruth, sina Mahlon and Chilion. Doon nag-start ang relationship ni Ruth kay Naomi. Di po ba? Si Ruth na lang ang tingnan natin. Si Orpah, wala na po siya sa picture. Now, nagsimula yung relationship years ago, pero ngayon, magkukumit. Maririnig yung commitment ni Ruth kay Naomi. Tingnan po natin yung parallel niya o correlation niya sa buhay natin. I'm not sure kung kailan po kayo nakakilala sa Panginoon bilang ating tagapagligtas, Panginoon ng ating buhay. Someone even said na ang Panginoon, maraming mga tao ang kanilang relationship sa ating Panginoong Hesus ay tagapagligtas. Pero hindi Panginoon, hindi po Panginoon nila. Kasi pag sinabing Panginoon, over you in all areas of your life, di po ba? So, kung kailan man yan nag-start yung relationship natin sa kanila, have we stopped and made our commitment? Have we stopped and made our commitment? Iba po yung pag-a-attend ng church, iba po yung one-on-one, dahil nga tinatawag na personal relationship. Iba po yung we tell Him what is our commitment in following Him. Ang ganda po nito, parang kung ako na isang mananampalataya, ito yung sasabihin ko sa ating Panginoong Jesus, even Yeshua, ay hindi ko po makakalimutan at mariremind ako sa aking pagsunod sa Kanya. Ako mismo, sinasabi ko ito. Hindi po ba? Dito ngayon yung commitment ni Ruth kay Naomi. Ayan. Kaya let me continue po sa 16. Sabi niya, entreat me not to leave you or to turn back from following after you. For wherever you lodge, I will lodge, and your people shall be my people. Yung wherever you lodge, ibig sabihin, kung saan ka titigil, ay doon ako titigil. Ang Panginoong Jesus, hindi po siya tumigil hanggang siya ay na-ascended sa kaharian niya, sa kaharian ng Diyos, hindi po ba? So, hindi po siya kumbaga parang if-follow natin yung path na yon. Ang Panginoong Jesus ay ang dami po niyang opportunity na sabihin na nating mag-increase, mag-multiply yung kanyang possession dito sa mundong ito. Malapit na po yung kanyang katapusan ng kanyang earthly ministry. May gustong sumama sa kanya na maging disipulo. Sabi niya, well, kung gusto mong sumama, I have to remind you na kahit ang anak kahit ako, kumbaga in other words, kahit ako ay wala man akong unan na pagmamay-ari sa buhay na ito. Makita natin yung, wow, siya mismo pala ay wala siyang pagmamay-ari sa buhay na ito. Wow. Meaning,
Kung ang Panginoong Hesus ay naipanganak siya sa isang simpleng pamilya, eh, dumating na yung point na yon na what do I say? Dumating na yung malapit na yung kanyang yung kumbaga yung malapit na siyang mamatay, hindi nag-iba yung kanilang status sa buhay. Ano yung ginawa po niya? Well, binuhos niya ang kanyang panahon, ang kanyang limited time, kung paano po siya maging kalugod-lugod sa Amang Diyos. Di ba? Yun ang pinurso niya eh. Hanggang doon yung buhay niya. Napakadaling ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay Diyos. Nandito. Makita mo yung pamilya ni Joseph, ni Mary, at ang mga kapatid mo. Oh wow! Kung Pilipino lang siguro si Jesus, binata pa lang siya ay malalaki na yung mga bahay ng mga kapatid niya. Hindi po ba? Parang tayo kasi ganun tayo eh. Pag the moment na magkaroon tayo ng opportunity, ayan na, sige, patayuhan ko kayo ng mga bahay, sige, yung parang ang focus natin, madaling ma-divert into something sa ano natin, sa dugo natin as a kung ano mang kumbaga race or kultura na ating pinanggalingan. Pero ang Panginoong Jesus hindi. Nung ang kanyang tinahak na buhay niya ay make sure na maging so fruitful ang kanyang buhay when it comes to ano ang gustong gawin ng Amang Diyos dito sa mundong ito. Where you go, sabi po ni Ruth. Where you go, I will go. Ganda, ano po? Tayo kaya, we can say that commitment. Or yung, matagal na po akong naging Kristiyano, Panginoon Diyos. Bakit hanggang ngayon, wala po akong kotse? Parang gano'n ang, instead na sabihin natin na, wow, yung sa tagal ng panahon natin, makita natin how ano na yung mga bagay-bagay na nalugod ang Diyos sa atin. Ayun, dahil sa ating pagsunod sa Kanya. And then sabi niya sa, continue po, siguro mayroon pa tayong 5-10 minutes. Let me, sabi niya, dito sa, wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people. And your God, my God. Where you die, I will die. Una, yung tao mo, ako'y magiging katulad nila. Ang Diyos mo, siya ang aking magiging Diyos. Ang ganda, ano po? 17, where you die, I will die. And there I will be buried. The Lord do so to me, and more also. If anything but death parts you and me. Ibig sabihin, ito yung till death do us part. Wala pong ano ito. Hindi po magbabago itong aking pagsunod sa iyo. Only death will stop me. Malalim po itong commitment na ito. Nawa, nakita po ninyo yung correlation na sinasabi ko o yung parallel nito sa ating kumbaga contemporary time na today's time na ang ating pong pagsunod sa Panginoon, ang ating commitment is very important. Hindi po ito simpleng bagay. Hindi po ito biro-biro lang ang maging Kristiyano. I really believe ang pagiging Kristiyano is the most serious thing we can ever yung mapasukan, anong tawag dito, yung we can ever enter and commit ourselves into. Seryoso po ang pagiging Kristiyano. Even ang Panginoon, sinasabi niya na kung hindi mo, if you cannot hate your mother and father because of me, di po ba? Kahit sino pa ang mahal mo sa buhay dito sa buhay na ito, kumbaga comparison sa pagmamahal mo sa kanya, ay you are not worthy of my disciple. Kung hindi ka willing na iwan sila for the sake of magpatuloy yung pag-follow natin sa kanya. I'm not sure po kung how many
Christians talaga na pinoposes nila ito? Mediocre ba ang kadalasan na nakikita nating pagsunod ng mga tao sa Panginoon? I do not know. Kayo po, mag-comment kayo kung ano ang observation po ninyo pagdating sa church. Salamat po. Pwede po tayong magtapos na dito for the sake of time ay para naman hindi po mahabang matagal na time consuming itong segment nating ito, but I cannot stop dun sa part dahil it has to be presented yung kumbaga yung buong mensahe ng verse 15 to 18. We'll recap sa mga susunod po nating episodes dito kung saan po tayo tumigil. Salamat po again, si Pastor Ramesses Gamboa po ito, thanking everyone na hindi lang po nanood or nanonood, kundi nagsishare even sa Facebook at nag-subscribe sa subscribe button po natin. Salamat po, everything is appreciated po dito. Nawa, we are ministering sa inyo po, by the way, na nagkakaroon tayo ng reflection kung ano ang story ng Book of Ruth sa buhay natin. Salamat po. Until sa susunod, God bless you and shalom.